Sa lahat ng oras at panahon kung daigdig man ay nakaranas at makakaranas na mga sakuna. Wala pong itsipin Like, share, anak subscribe. ng Diyos o hindi. Sa panahon ng pananalasa at ng sakuna, kasama po pati ang mga anak ng Diyos. Amen. Pero dito po natin makikita, amen, na mayroon pong tinitignan ang Diyos at mayroon po siyang talagang kinakalingan. At yun po walang iba kundi ang mga taong nananalig sa Panginoon at lubos po ang pananampalataya sa Diyos. Sa lahat ng bagay, wala po siyang ibang hinahangad kundi makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Hindi na niya hinangad na siya magtanyag, magiging teacher, guro, maging tanyag na tao. Hindi na po niya hinahangad yun. Amen. Kaya mapalad po ang taong wala pong minasanto ng Panginoon. Pagkipagbukas po kayo sa akin sa klaso ng mga anak ng Jeremiah. Ito po ay napakinggan na po natin at muli po natin mapapakinggan. At namnamin po natin na mga pangako po ng Panginoon. Jeremiah 45 verse 5. Ang sabi po dito, huwag mo nang hangaring makamit ang mga dakilang bagay, sapagkat padadalhan ko ng kapahamakan ang lahat. Gayon man, ipinapangako kong iingatan ko ang iyong buhay. Saan ka man pumunta, ako si Yahweh ang may sabi nito. Amen. Manotis po natin sa mga nakaraan na taon, nung nalalasak ko yung COVID-19. Amen. 2019, nung nalalasak ko ang COVID-19. Pero makita po natin na talagang ang takot ng mundo ay naroon. At makita po natin kabi-kabila ng mga kapahayagan, marami pong namamatay. Buong daigdig po yun. Baging dito po sa bansang Pilipinas. Pero makita po natin na ang lahat ng mga nananalig sa Diyos, ang mga anak ng Diyos, wala po tayong nabalita na may napahamak. Amen. Makikita po natin na kakaiba ang pagtingin ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya at umaasa sa Kanya. Sa panahon ng pamipitan, sa panahon ng pananalasa ng mga sakuna, naroon po ang kamay po ng Diyos at iingatan po niya ang bawat isa po sa atin. Amen. Yun nga lang po, mayroon sinasabi po dito sa Jeremiah. Amen. Nasabi niya, huwag na po natin hangarin ang mga dakilang bagay. Amen. Kaya po ito po sinasabi po, hindi lamang po sa mga naunang panahon po dito po extinto sa ating lahat na mga huli. Amen. Sapagkat ang lahat ng isinulat sa Bible, hindi ito para lamang sa mga nauna, kundi sa mga huling kinubok. Amen. Para po natin may pagpatuloy, ating pong mapanghawakan ang pangako po ng Panginoon. Kaya po, napakapalad po ng bawat isa. Kung hindi na po hinahangad po natin na tayo po ay magitan niya, pagod dito na po tayo sa mga bagay, meron po tayo sa panahon nito. At kung sa pasalamat po natin sa Diyos, kung sa panahon nito ay nakapagtapos po tayo, and then meron na pa tayo mga pinanghawakang mga diploma, and nagtrabaho na po tayo matatatag. Then, yan po ipapasalamat na po sa natin sa Panginoon. Pero po yung hindi pa naman nakapagtapos, nag-aaral pa lang, o sa ating mga edad na. Amen. Huwag na po natin hangarin pa, no, na magiging tanya po tayo. Ang ating pangalan na may matunog sa mga lugar o saan na tayo naroon. Amen. Sapagkat sa panahon ng sabi ng Jeremiah, magpapalala po ng kapahamakan ang Panginoon. Ang extend po yan sa lahat ng tao. Amen. Hindi lamang po yan sa mga hindi mananampalataya, pati po sa mga mananampalataya. Pero po ito ang sabi po ng pangako ng Diyos. Kapag hindi mo na hinangad ang mga bagay na nakina, kundi ang hinangad mo ay ang makapaglingkod sa Diyos. Amen. Manatili kang matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Ito po ang sinasabi ng Panginoon para sa iyo. Sa panahon ng pananalasa ng kapahamakan, sinabi ng Diyos, iingatan ko ang iyong buhay. Amen. Kaya sa panahon na ito nanalasa ang bagyo, ang baha,
huwag kang mag-alala. Ikaw na naglilingkod sa Diyos, ikaw na mananampalataya ng Panginoon, ikaw na anak ng Diyos, huwag kang mag-alala. Dahil sinasabi ng Panginoon, sa panahon ng mga sakuna, iingatan ko ang iyong buhay. Amen. Kaya kung makita po natin ngayon, mapalad po yung mga nandito, wala na pong takot. Amen, lulusog sa baha. Bakit? Umaasa po tayo na mayroong pong Diyos na kakalingap sa atin. Amen. Mayroong Diyos na magpuprotekta po sa atin. Amen. Sa lahat ng bagay. Maging ang kumakalat na mga mikrobyo sa ating mga daraanan, nadala po ng maruming tubig. Hindi po tayo dapat po na mag-alala. Sabi ng Santiago, kapag dumampot ka ng ahas, hindi ka maano. Uminom ka man ng lason, hindi ka rin malalason. Huwag ko lang sabihin. Amen. Diyan po natin makikita po na ang lahat ng umaasa sa Diyos, lahat ng mga likod ng Diyos, itinatangin po tayo ng Panginoon. At ang sabi niya, sa panahon ng sakuna, iingatan ko ang iyong buhay saan ka man naroroon. Amen. Kaya kami po kahit saan ka magpunta, saan ka man abuti ng baha, ng bagyo, ng edro, lalo man mga sakunang iyong maranasan, saan ka man ito masumpuan, kaya iingatan ka ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi ng Santiago 1:12, paano ng mga taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsunod sapagkat matapos silang subukin sila tatanggap ng gantimpala ng buhay. Kaya po, ang buhay po natin ngayon, wala na. Bakit? Ang Diyos po ang umahawak po sa atin. Wala na talaga sa ating mga sarili, ang ating mga sarili. Amen. Dahil ang sinusunod natin ng Diyos na hindi nagsasabi na sa lahat ng panahon, iingatan ko ang buhay. Amen. Kaya po wala na tayo mag-alala. Amen. Sa ating mga pangailangan, sa ating mga bagay-bagay sa ating buhay, ano sinasabi na Hebreo 13:5, at kung sabi, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanin, pababayaan man. Amen. Amen. Panahon ngayon ng taba. Amen. Minsan ang iba sa atin, hindi sapat ang pangailangan. Amen. Meron mang tayong mapananalabi. Pag masabihin natin na ito ay hindi sapat. Pero alam niyo po na sabi ng Panginoon, huwag na tayong magbukang sa labi. Huwag na tayong mag-alala. Kung anong mayroon sa atin, mas na tayo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen. Hindi lamang sa panahon ng masakuna, ikay ingatan ng Diyos. Amen. Kundi sa panahon ng sakuna ng iyong kahirapan ng buhay, kawalan, asahan mo, dahil ikaw ay anak ng Diyos, iniwala ka sa Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng iyong ikinabubuhay, tiyak, nariyan po ang kamay po ng Diyos. Amen. Hindi tayo pakukulangin ng Panginoon. Amen. Kaya po huwag na tayo magbukang salapit, sabi ng Hebreo, sapagkat sinasabi niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya po tayo ngayon nananalig sa Panginoon. Amen. Ngayon po ay baha, panas pa. Pero sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Amen. Kaya po sa panahon na ngayon lulupan sa tubig, asahan mo na mayroong kandungan sa piling ng Diyos kakabay sa panahon ng buhay mo. Amen. Ayaw po, medyo magkailang pang oras. Ngayon, nas-first po tayo. Kaya po sa lahat ng bagay, hindi lamang sa mga sakuna, maging sa ating mapangailangan sa buhay, sa ating ng 1 Peter chapter 17. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Kaya sa panahon ng sakuna ngayon, sa panahon ng sakuna ng kahirapan ng buhay, ating mga alalahanin sa buhay, ating pangailangan, ipagkatiwala po natin sa Diyos yan. Sapagkat ang Diyos lamang ang siya nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Amen. Amen. Lapakan po natin ang Panginoon at yung kapakanan ng Diyos sa pinang Jeremiah 25:5. Amen. Na iingatan ng Diyos ang iyong buhay at aking buhay. Amen. Lapakan po natin ang Panginoon at yung kapakanan ng Diyos. At hindi ko na po na, sunod po na tayo. Ang buhay po ni Sister Arlene Osurman.